Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inahayaan ko muna tayo may lahat ng sa tayo. Sama-sama po natin muli nakilala para sa Kristo ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Puri
sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Yes, God. Dahil ako masipo po tayo lahat. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon,
patuloy mo natin nawitan ng ating Hallelujah. Ang Panginoon, wala siyang katulad. Sa Diyos hindi nagbabago.
the best pa lang sa ating Panginoon sa umaga ng pamamahala. Di wala matula sa Diyos na hindi bago na lang kamay mo sa Panginoon Diyos na pinagdilingkuran natin. Hallelujah. Yes, at tingin mo tayo ng mga tayo. Kung may dala po tayong mga Biblia o meron po tayong Bible apps, makibukas po kayo sa akin sa mga awit, Kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nila halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng iba. Hangin ang siyang nagtatamay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihilwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Purihin po ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayo sa Diyos. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi niyo sa katabi mo, Happy Lord's Day! Sabay ngiti! Hala. Ito po kaya tayo. Nakakita daw kayo ngiti na bumi. Yung gantit. Parang ganun din po kayo. Praise the Lord. Pinangingiti ko lang po kayo. Pagkaluwang dito tayo sa unahan. Diba? Alam po, may darating pa. Alam niyo, makapal yung mga libo-libong anghel na nandyan po. Wala kayo makapag mo. Praise the Lord. Nakakatuwa po at nakabalik po ako dito ulit. Natagal ko na rin po kasi hindi napupunta dito. Hindi niya ako naanayahan eh. Praise the Lord. Praise the Lord. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa mga sama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Ang ating pag-aaralan yung the two ways of life, yung dalawang daan ng buhay ko. Alam niyo naman ang daan, marami kapag yung ang daan po ay walang madaling dumaan po. Pag medyo masikip lalo dito papunta rito, pag medyo masikip po ay napakahirap dumaan, lalo traffic. Dalawang bagay po makikita po natin. Ang chapter 1 po, ang awit, chapter 1, ay isang sinulat na pangbungad sa buong aklat ng awit. Ang awit po, hindi po siya tula. Dapat habang nire-recite po natin siya by singing. Ano sabi mo sa verse 1? Mapalad ang atong hindi nakikinig. Buti po yung pasyonan ko, ginagawa nilang awit. Ito po ay isang kinompose na isang manunulat o ng composer na hindi nalagyan ng pangalan, pero napakalalim po ng ibig sabihin ng chapter 1 ng awit na ito. Sabi roon, sa English maganda po eh. Blessed is the man who does not walk. Tatlo po siya. Does not walk in the counsel of the wicked. Stand in path of sinners. Sit doon sa mga
nangungutya. Tatlo pong bagay yun ang makikita po natin doon. Una po, ang isang Kristiyano, ang isang tunay na mapalad, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, narito ka sa umagang ito. Ang isang tunay na mapalad, ang una po ron, yung kanyang paghihiwalay, his separation saan? Hindi siya lumalakad sa mga payo ng masasama. He does not walk in the counsel of the wicked. Yung bang, nakakita na kami mga taong pag dumadaan po pag nahinto ka natahimik yung mga nagkukwentuhan, alam na. Hindi ako pinagkukwentuhan. Tapos inyo ba yan? Naglalakad kayo, tapos meron sa tumpok dyan. Naghintuan. Iba tingin, gumiwa ng tingin. Alam niyo na yun. At sabi doon, mapala daw po yung mga humihiwalay ka sa mga taong ang kanilang mga payo ay mga maling halimbawa. Tama po ba? Sino ba nakarinig dito ng payong maling halimbawa? Sige lang. Ay, walay naman sa asawa yan, pwede na yan. Yan, ganun. Vegan. Hindi sabi vegan yung masasama. Ano ba yung masasama? Hindi mo niya i-advise na mag-tights ka. Hindi naman niya i-advise na magpatuloy ka sa Lord. Ang sabihin na, oo nga, nakakakinisod sa church. Parang sibayin yung mga wicked. Kung hindi ka ganon, bless ka. Amen. Kaya pag ikaw isa ka naging sulsol, alam na. Yun po yung una na pinapakita po dito. Mapala daw po, pag ikaw ay separate na ron. Hiwalay ka na, hindi ba nakuha? May flash drive ako Ano po daw? Kurap daw? Wala daw po. Wala. Sige, ako na lang po magkukwento. Ano na lang po sa akin. Dadamay na lang po. Opo. Una, yung blessman daw po, yung mapalad, yung po. Una, yung hiwalay siya doon sa lumalakad na wicked, yung mga masasama. Pangalawa, hindi siya tumatayo doon sa mga nangungutya sa tao. Alam niyo may mga nangungutya. Alam niyo yung mahirap din minsan yung kwentuhan, ano? So, totoo lang kaya po si Haring David na problema siya. Imbis na siya ay hindi natokso kay Bathsheba. Bakit siya natokso? Nagpahinga siya. Tapos nang tumayo siya, wah, ganda ba ay minsan mahirap din yung hindi ka nagtatrabaho Amen. Dito po pinakikita rito, hindi ka kailangan ikaw daw ay hindi ka nakikisama doon sa mga nangungutya. Hindi ka nakikisama sa mga tumatawa. Iyon po yung kailangan ng isang mapalad. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka na. Ano sabi? Minsan. Iyon po yung sabi niya. Ang maganda rin po, sabi ng verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautosan ni Yahweh. Pangalawa, una, hiwalay siya, his separation. Pangalawa, his satisfaction. Ano naman ang kasiyahan ng mga mapapalad na tao? Siya po ay nagagalak na sumunod sa kautusan ni Yahweh. Alam niyo, Christians, wala namang matitisot walang babagsak. Walang tatalikod kung ikaw ay satisfied doon sa kautusan ng Diyos. Amen. Walang magiging problema. Kasi alam mo, ito ang salita ng Diyos, ito yung pupusok sa'yo. Ito yung satisfied sa'yo. Alam niyo po yung mga taong satisfied na yung hindi malis-alis yung ngiti sa mukha, di ba? Pero yung hindi satisfied, bakit katabi nyo nakasimangot, hindi po satisfied dyan. Pag satisfied ka, ang kasiyahan mo ay ang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Iyon po yun. At ang maganda roon, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Araw at gabi. Ang sarap po nun, araw at gabi. Binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos. Napakarami na pong mga nagtagumpay ng mga tao dahil binubulay nila ang salita ng Diyos. Napakahalaga po nito. Katulad niya true joy is found in God's Word. Ang totoong kagalakan ay sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya pag naiwalay po sa atin ito, may
Eh, pastora, tisod talaga eh. Parang di ko na kaya siya. Pero noon, nung mainit siya sa loob, kahit anong nakikita niya, walang problema. Basta worship sa Lord, sunod siya sa Lord. Alam niyo, hindi naman problema yung nakakatisod eh. Ang problema yung tao. Yung bato. Bakit siya natisod? Nananahimik yung tinisod mo. Amen. Hindi naman mo pwedeng kumilos yung bato at matitisod ka. Walang ganon. Kaya mo natisod kaya ka nasaktan, tinisod mo. Amen. Ang tunay na satisfied, kaya ka nagpapatuloy, hindi sa nakikita mo. Meron pong isang babae, sabi niya, Pastor, alis na po ako sa church. Bakit? Ang dami ko pong nakikita. May maikli damit, meron nagchichismisan. Meron pa ng church na gano'n. Wala naman dito noon. Wala naman gano'n dito. Ayoko na po, last na to. Sabi niya ng pastor, sige, isang linggo pa, sa linggo umattend ka. Pag-attend mo, magdala ng baso, pulangin mo, ha? Habang nagtuturo ako, iikot ka ng iikot. Huwag kang magtatapo ng tubig sa baso, punong-puno. Ginawa ko niya, walang nagbe-preach yung pastor, lakad siya ng lakad. Sabi ng pastor, ano mo masabi, nakita ko nakakatigsod. Baka pumatapon yung tubig eh. Ganun din po minsan. Yung bang, pag nakatingin ka kay Jesus, hindi mo na makikita yung mga bagay na hindi maganda. Ang nakikita mo ay ang Panginoon. Kaya sabi niya roon, binubulay-bulay niya gabi at araw. At kung gabi at araw mo binubulay ang salita ng Diyos, ito po ay maganda dahil ang satisfaction mo ay yan sa Panginoon. Like His stability. Una po, His separation. Hiwalay na siya sa mga marites, sa mga tumakatwa, namimintas. Pangalawa po, siya ay masaya, satisfaction. Pangatlo, His stability. Sabi roon ng verse 3, sundan niyo po ako. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon na mumunga sa takdang panahon. At anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ang punong kahoy po, pag nasa tabi ng batisan, siguradong sariwa po lagi yan. At dahil sariwa, ang kanyang bunga ay patuloy at patuloy. Ang kanyang mga dahon hindi nalalanta. Sabi roon, ang isang mapalad, ganun po ang ginagawa niya. Meron siyang katatagan. His stability. Ibig sabihin ng stable. Kumbaga kahit anong mangyari, nandun siya. Ang punong kahoy, kapag po maraming tubig po yan, ang halaman, lagi siyang stable. Maganda yung dahon, tapos namumunga sa takdang panahon, dahil sigurado siya. At iyon po ang gustong ipakita ng Book of Psalms chapter 1 na ito, na ang isang mapalad ay walay na sa kasalanan, sa mga chismis, sa anong bagay. Pangalawa, masaya na siya. Pangatlo, siya po ay stable. Sabi mo sa katabi mo, stable, matatag. Amen? Matatag ka na ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, matatag ka na, sister. Hay niyo sabihin? O sige, mamaya, pupunta po tayo sa pangalawang klase ng buhay. Ang pangalawa po nito ay the wicked man. Ito po yung mga masasama. Sabi po ng verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Alam niyo, ipa, siyempre sanay na sanay po tayo sa ipa. Di ba ang dali ng tangayin? Hindi naman po tayo ganun kaliko. Ay, ibig sabihin po kasi ng wicked, liko, masama, supply, ano ba ang term na di maganda sa wicked? Medyo talaga. Di ba ganun yun? Yung wicked ito yung sinasabi. Ang karakter po niya, iyon. Madali po siya, yung para siyang madaling tangayin. Ang para siyang ipa. Pangalawa po, no stability. Wala siyang katatag-tatag. Lahat ng bagay ay pwede niyang gawin. Siya po ay walang substance, wala siyang bunga, wala siyang saysay. Sabi noon, life without God
sabi? Life has no lasting meaning. Ang tao po na walang Diyos, ang buhay niya, walang nagtatagal. Walang halaga. Walang saysay. At ayaw po natin gano'n dahil tayo po ay may saysay, tinawag tayo ng Panginoon. At ang verse 5, sabi ron, sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, siya iiwalay sa grupo ng mga banal. Ang hirap po nun. Nakaramdam na ba kayo ng pagiging OP? May OP? Out of place. Naramdaman niyo na yun. Pag yung isang grupo, tatawa na, no? Yun yung lagi nararamdaman ng mga kabataan, ano? Kapag walang katropa, OP na yan, di na makatin-atin. Ganun din po sa impyerno. Ma-OP ganun yung mga masasama kasi may grupo ng mga banal at may grupo ng hindi banal. Iyon po yung mga wicked. Introduction pa lang po yun. Praise the Lord. May final contrast siya. May pagkakaano, ang daan daw ng isang banal, ng tuwid o na maayos sa tao, ang Diyos ang nagpoprotekta. Kapag ikaw ay lumalakad sa harapan ng Diyos, ikaw ay poprotektahan niya. Amen. No matter what, ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man yung nakikita mo, ano man yung sinasabi nila sa'yo, ano man yung pinagdadaanan mo, ang Diyos laging protektado ka. Amen? Yun ang masarap doon. Yung security, yung assurance na ang Diyos pinoprotektahan ka. Ang Diyos ay pinabless ka, pinagpapalas. Di ba sabi po, ano mang ganyan gawin ay nagtatagumpay. Amen. Ano naman po yung mga masasama? Una, will perish. Mapapahamak yan. Kaya kung may masama po tayong nakikitang tao, alam natin mapapahamak. Kaya may Matthew chapter 28. Go here, preach the gospel. Amen. Ang Psalms po ay meron po siyang pinipresent na dalawang lifestyle, dalawang destination. Amen. Kumbaga, ang awit chapter 1, dalawa yon. Dalawa yung daan na pupuntahan mo, dalawa yung lifestyle mo, at dalawa yung iyong pupuntahan o destinasyon. Kalangitan, kasama ang Panginoon, at ang impyerno kasama si Satanas. Ang Panginoong Jesus po ay lagi po siyang mayroong ano ba tawag doon? Mahilig po siyang magbigay ng dalawang bagay. Naalala niyo po yung nagtayo ng bahay sa buhangin at sa bato. Sino matatag doon? Sa bato. Di ba ba? Lagi niya yung example yun. Merong isang matalinong tao na nagtayo ng tahanan niya sa batuhan. At yung isa naman, nagtayo ng bato ng tahanan sa buhanginan. Dumating ang bagyo, ano po ang nasira? Yung nagtayo sa buhangin. Iyon po isa sa Matthew chapter 7 na nagtayo ng bahay sa buhangin, nagtayo ng batos, ay naging matatag. Sabi roon, ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ay matatag sa bagyo ng buhay. Iyon po yung unang pinakita po ng Panginoon. At ang sabi po roon ng Matthew pa rin, dalawa daw po ang daan. Narrow road yung makipot. At yung tinatawag yung wide road, yung maluwang na daan. Sabi roon, ang makipot na daan leads to life, few find it. Ang makipot na daan po ay kukunti lamang daw ang nakakatagpo doon. Gusto ko dumadaan sa malaking daan po, yung mga 4 na lane, kasi hindi kahirap eh. Ang Panginoon ay sinasabi niya sa atin, ang buhay hindi po ganun kadali. Bakit ano ba ang narrow road? Ano ba yung masikip na daan? Ingat na ingat kang mag-drive. Ingat na ingat kang maglakad. Tama mo ba? Ang maluwang daan, sige-sige lang. Hindi ka magkakasali. Ganun
po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang buhay po natin, kailangan dumadaan po tayo. Kasi kakaunti lang dumadaan, sumasikip na daan. Kasi ayaw po yung mahirap doon. Pero ang Panginoong Jesus, tiniis niya yung ganung bagay kasi iyon po ay papunta doon sa saan? Sa walang hanggan. Ang wide road, ang maluwang na daan o maluwang, ito po ay leads to distraction. One time po meron pong isang lalaki. Pero hindi naman ito totoo. Pero tingnan niyo rin kung pwedeng yan, example. Sabi niya, hindi naman si San Pedro, kasi si Susi lang Sinabi lang ng Mateo na bibigay ko yung sa ni Susi. Akala natin si San Pedro na may hawak ng susi sa langit. Sige, bago ka pumunta sa langit sa impyerno, pakikita ko muna sa yung pareho kung saan gusto. Sabi nung, dinala siya sa impyerno. Sabi, nakita niya ang ganda, ang saya. Maliwanag, nagkakasayan. Ang lamig. Tawanan ng tawanan, ang daming pagkain. Sabi nung, yan ang impyerno. Sige, dalhin mo ako sa langit. Diba, dinala niya sa langit. Ba't gano'n tahimik? Parang walang tao, napakatahimik. Parang hindi ako tatagal dito. Sabi niya, doon na lang po ako sa impyerno. Sige, pinili mo yan na. At binalik siya sa impyerno. Pagbalik niya sa impyerno, hala! Ang gulo, may mga lumalabas dito. May mga mainit na, may mga apoy, nagsisigawan ng mga tao, talagang hirap na hirap, nagmamakaawa na makalabas sila. Doon sabi niya, kala ko ba ang impyerno ay maganda? Bakit ganito? Sabi niya, advertisement. Ano? Ang mundo maraming ipinapangako po sa atin. Doon sa wide road, sa daang maluwang, marami siyang pinapangako. Pero pag pinagbasihan po natin ang salita ng Diyos, ang pinapangako niya, yung buhay na walang hanggan, doon sa masikibandaan kasi kakaunti lamang ang dumadaan. Amen? Isa po yun sa paliwanag ng ating Panginoong Jesus, yung narrow road at wide road. Kaya ang buhay po natin, sabi ko sa kanila, ang buhay, hindi rin yung kadalian. It's not so easy. Hala po natin, pag naging Kristiyano na, free ka ng lahat gawin. Sabi kay Solomon, malaya kang gawin lahat. Pero lahat ng bagay ay ipagsusulit mo sa Panginoon. Isa pa po sa example ng Panginoong Jesus. Sabi ng Matthew chapter 6, treasure on earth saka treasure in heaven. Kayamanan sa langit, hindi po pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Di ba? Napapansin ninyo? Ang hilig-hilig ng Panginoon magkumpara. Dilat na ang mga mata natin sa pagkukumpara ng Panginoong Jesus. Sabi ron, ang earthly treasure nasisira, nananakaw. Ang heavenly treasure, eternal, safe with the Lord. Ang makalangit na kayamanan ay pangwalang hanggan at ito ay ligtas. Sabi niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Isa po yun sa pinapakita ng Panginoong Jesus sa atin. Na kung ano yung nasa puso mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yung kinakita ng Diyos sa puso mo. Amen? Kapag yung ang nasa puso mo ay puro trabaho, yun yung gusto mong priority. Yung sabi pa ng Jesus, napakailang maglingkod sa dalawang Diyos. Sa kayamanan at sa ating Panginoon. Bakit? Iiwan ng isa at sasambahin ng isa. Pastora, galit ka ba sa kayamanan? Hindi po. Gusto ko nga yumaman eh. Kailan, ang sabi ng Santiago, is the love of money is the root of all evil. Lahat. Ang pera, ang ugat nito ay tama ng kasamaan. Hindi po ang pagmamahal sa pera. Kaya yung kung sino anong mahal mo na higit sa Diyos, iyon ang dinidiyos mo. Amen. Iyon po yung paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Naalala niyo po yung sa yung alibughang anak. Diba?
Ay, di ba pala doon yung dalawang sabi, anak, gawin mo nga ito, sabi ng panganay. Ayoko po. Pero sumunod siya. Yung pangalawa pa sabi niya, anak, gawin mo po ito. Gawin mo to. Sabi ng panganay, ng gusto. Opo. Pero hindi siya tumupad. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa salita lamang. Amen? Yun yung kinukumpara ng Panginoong Yesus sa atin. Na ang lahat ng bagay, meron kang dalawa lamang pagpipilian. Minsan po tayo ganito eh. Alam niyo ba yung pwede na yan? Pwede na yan? Sa Lord, hindi po gano'n. Wala tayong gray. Sa Diyos po, minsan ganito tayo. Yung tubig, binabaluktot pa natin. Hello? Ano na ba kayo ng tubig na pinaluktot mo ba? Di lalo pumangit. Pag sinabi pong truth o katotohanan sa salita ng Diyos, huwag mo nang baluktutin mo. Eh, di na yan. Wala naman akong ginagawang masama eh. Di ba? Magiging masama natin. Ang problema, wala ka rin ginagawang mabuti. Amen. Kaya sabi nga, hindi lahat ng mabuti ay gusto ng Diyos. Amen? Kasi ba, kung lahat ng mabuti ay tama, nagagawa mabuti, magnanakaw ako at mabuting pakainin ko yan ako galing sa pagnanakaw. Amen? Ako man yun, mabuti magpakain ng anak, pero kung galing sa pagnanakaw, hindi siya mabuti. Kasi kasalanan pa rin siya. Pinaluktot mo yung tama. Pero isipin niyo ha, kung tayo pong lahat ng mga Kristiyano ay gagawin yung katotohanan, sabi ron, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Amen. Meron mga tao na maintindihan naman ako ng Diyos eh. Yung gano'n. Yung mga salita, maintindihan naman ako ng Diyos eh. Saka na ako atin. Pag wala na yung masakit sa mata ko. Di ba? Paano ko sabihin ng Diyos na, intindihin mo rin naman ako. Lagi tayo iniintindi ng Diyos, intindihin naman natin siya. Amen? Lagi tayo, ang Diyos kasi Diyos yan. Alam niyo ba, gawin mo yung tama at ang mabuti sa Panginoon, Diyos siya. Pag hindi mo ginawa ang tama sa harapan ng Diyos, Diyos pa rin siya. Sino tayo? Diyos? Kasi pag di mo siya sinumba, di mo siya sinunod, Diyos pa rin siya eh. Pero ang akibat ng pagsunod o ng pagsuway ay kapahawakan. Kaya minsan, Lord, ba't ganito po ang buhay ko? Yung tanong mo, sumunod ka ba sa Kanya? Amen? Kaya, ang Panginoong Jesus, grabe po siya magpaliwanag. Isang beses lang nasabihin, pero naiintindihan po natin. Yung eldest son po, yung alibugang anak, diba? Ewan ko kung narinig niyo tayong katawan natin. Alam niyo ba? Diba sino yung alibughado? Sino yun ba? Yung bunso. Bunso. Patay. Yung mana ko ay bigay mo na yung kalahati. Sige, binigay mo. May bunso eh. Tatlo po yung ano yun eh. Tatlo yung katawan ko matindi. Binigay po ng tatay, yung bunso po. Nigusay niya ng lunas. Gusay, punta siya sa malayong lugar. Pagkapunta niya ng malayong lugar, inubos niya. Naubos. Kasusugal, tongits, base cutter. Ubos. Naubuan, dalawang isa sa kanyang apatan ko na ngayon, bisikleta na lang. Bingo. Bingo. Naubos mo, sabi niya. Sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Kasi tatay ko, katulong ang doon. Nakamanicure pa. May iPhone pa, katulong lang. Isang tala ko, ayaw ako ng kain pagkain ng babi dito. Babalik na lang ako. Alam ko, patatawarin niya ako. Nagpunta po siya. Nakita niya, akap ng nagmamadali ng tatay niya. Ay, alam niyo yung gandang when God ran? Di ba? Tumakbo ang Diyos. Yung tatay ko doon, di ba? Ang daming sinuway ng tatay doon. Kasi bawal yun. Kasi pag aakapin mo yung anak mo, ang batas po doon, papatuhin yung suwain na anak.
Kaya ang ginawa niya, nagtatakbo siya. Hindi dahil excited lang siya. Kaya siya nagtakbo yung tatay doon kasi babatuin ng taong bayan at doon naman matitigok yung bunso. Pero ang alam mo maganda sa bunso, kilala niya tatay niya. Sabi niya, alam ko, patatawarin ako ng tatay ko. Kaya siya bumalik. Di ba? Ano yung isa yung panganay? Haba, naghandaan na. Ano po sumunod na kwento? Pagkas maganda, dumating ang panganay. Ha, may party! Sabi niya sa mga katulong, sino na pa party? Yung bunso mo, dumating. Kapatid mo. Hindi siya pumasok. Sabi ng mga katulong, yung panganay mo, ayaw mong pumasok. Papasukin mo, ayaw ka rin. Umamaktol dyan. Dami-dami pinatay ng tatay ko, samantalang ako. Pag, lumabas yung tatay niya. Pag naghahandaan kami ng mga barkada ko, ayaw mo kami bigyan kahit konti. Tapos yung kapatid kong suway na yun, ilusay ang yaman mo. Pagdating, pinaghanda mo pa. Sabi ng tatay, anak, yung sa'yo sa akin. Ang di ko nakita rito ng panganay, yung karapatan niya bilang anak, sipin niyo, uumit ka pa, magnanakaw ka pa ng pangahanda mo na sa barkada mo kasi hindi niya kilala ang tatay niya. Amen? Hindi niya alam na ang tatay niya, ang katwiran, yung sa akin ay sa'yo. Alam niya, mahigpit ang tatay niya, kaya ginagawa niya siguro pag may birthday, ilang taon na wala yung bunso. Habang natutulog o nagtatrabaho siguro tatay niya, kukuha siya na, sige mga barkada, alam mo na ang tatay ko. Hindi niya nakita yung pagiging anak niya sa kanyang tatay. Pero yung bunso, nakita niya kahit gano'n ang kasalanan niya, kaya siyang patawarin ng kanyang tatay. Dalawa di ba? Two ways. Dalawang daan na kapag ililiin po natin, gano'n po ang Panginoon sa bawat buhay natin. Amen. Sabi roon ng Mateo, yung daw pong mga binhi, yung good seed, anak ng kaharian. Ito masakit. Yung mga damo, anak ng masama. Diba? Kaya, pag ikaw ay hindi sa Panginoon, sabi ng Panginoon Jesus, kayo, saan kayo? Sabi ni Pedro, kasi merong sumisita pa kay Jesus eh. Sabi ng mga apostol, saan pa kami? Ikaw na nagbibigay ng buhay sa amin. Diba? Yun ang maganda. Alam mo yung kilala mo ang Diyos mo. Hindi yung, dito ba ako? Dito? Dito ba ako? O dito? Hindi mo alam. Pero kung alam mong diretso ka, kung saan ka, kung kanino ka, kung kanino kang anak, alam mo ang gagawin mo. Kaya ikaw ay mapalad. Hindi na, minsan sabi sa akin, pag nag-isip ka ng twice, may pagdududa ka. Pag tinanong kita, nakapag-devotion ka pa. Pag nag-isip ka ng konti, nag-devotion ba ako? Pero sumagot ka ng sharp, yes. Automatic, alam mo, yun yun. Amen? Ganun po ang Kristiyano. Pag sinabi mo, paano ka ba? Oo! Eh, pag sinabi mo, hindi, depende. Depende sa devotion, di ba? Amen? Sharp yun! Kaya ang Panginoon Jesus, hindi siya nagbibigay ng tatlo. Laging dalawa lamang ang kanyang pinagkukumpara sa bawat buhay natin. Ito and last. Jesus, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng mundo. Without Him, walking in darkness. Ang wala si Kristo sa buhay niya, siguradong lumalakad sa kadiliman. Kaya ang comparison, light and dark, ilaw at kadiliman. Iyon lang po tayo. Meron pong tinatawag na yung pendulum tit. Hindi po ang ipendit. Pendulum tit. Siya po ay maliit na ibon. 5 cm. Ang 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pinakamaliit pendulum tit. Pag mo yung mga ibon, ang ginagawa, madali siyang, wala nga pong video eh. Madali po siyang, di ba yung ibon may nest yun, di ba merong pugan. Ang dali makuha ng mga
pugad kasi nakabilad siya. Yung pendulum tip, ganyan siyang kaliit. Alam mo yung pendulum tip? Maliit lang. Pendulum tip ko, maliit siya. Ang ginagawa niyang pugad, dalawa po butas. Yung pong nasa baba, ang tawag doon fake. Yung nasa taas, totoo. Yung totoo na yun, maliit lang yung butas nun. Yung butas nung isa, malaki po yun, nasa baba. Ganyan po yan ang ganun. Kapag po kinuha ng ahas, kukuha siya ng itlog ng ibon, ang tendency, ang una niyang pupuntahan yung malaking butas. At matitisma niya ang ahas kasi wala dun yung mga itlog ng ibon ng pendulum tip. Buti ba, ibon na may ganong kautaan, no? Hindi naman, Zen. Yung ba, alam niya, mayroong deceiver, mayroong kukuha sa kanya, magkukurap sa kanya. Kaya siya gumawa ng isang daan na hindi matitrace ng ahas. Amen. Sa Biblia, laging danger ang mga bagay na alam mo gusto mo. Laging mayroong kaligtasan yung mga bagay na itinakda ng Panginoon. Amen? Minsan, hindi natin alam yung buhay natin na bakit ganito nilalagay mo ko sa ganitong danger. Pero pag-isipin natin, mamanad ka kasi ang Diyos ang nag-aayos po sa buhay po natin. Hindi po yung tayo po ang nag-aayos sa buhay natin. Kapag po sa buhay po natin, tayo po ay mapapahamak. Ang tanong po, which part are you on? Nasaan kang daan? Nasa malaking daan ka ba? O nandoon sa maliit na daan? Napakahalaga po ng Christians. Minsan, ano lang tayo gumawa na ba kayo yung sinabi ko kanina na okay lang. Pwede na yan. Ako po nangihinayang pag ginawa ko po yun kasi na po masasayang. Sabi ng Corinthians, mayroong tinatawag na yung bang mahalaga, yung para siyang dayami, o yung ginto. Minsan pag gagawa tayo matapos na. Kasi nangihinayang ako, nag-effort ka na rin Tapos pag tinimbang ng Diyos ng Isaiah, sablay. Remember, magpapalagay, nagturo po ako ngayon. Nung nagturo ako, binigay yung the best ko. Pag tinignan ng Diyos yun, ito mo na puso nito, sablay. Nag-effort ka na, nagpunta na ako from San Ildefonso hanggang dito, natrat ako, kasi po yung mga anak ko, ang service po namin kasi ito, 8:30, hindi kailangan 5 naliligo na rin sila. Natrat din ako. Kung hindi ko pa ginawa yung the best na yun, sablay lang din yun. Kaya sa bawat ginagawa po natin, kailangan the best po. Kasi pag tinimbang ng Diyos siya, at nakita hindi mo the best ginawa, sayang lang yan. Magiging yari sa putik lang yan. Sisit lang yari sa putik. Na hindi naging ganun katibay. Amen? Kaya, sabi nila, pag umalis kanina nag-iisip ako, bakit lagi nag-iisa akong magbiyahe? No? Sanay po kasi ako sa long drive Sabi ko, ang matuwirang ko, binigay ko sa Diyos yun, wala akong problema sa akin. Kahit nag-iisa ako, kaya kong tumayo. Hindi dahil magaling ako, kasi alam ko pinaglilikuran ko ay ang Panginoon. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin, kung alam mong the best yung ginawa mo sa Diyos, wala kang pong problemahin. God protect us. Ang Diyos ay pinoprotektahan po tayo. Amen? Ang Diyos ay tinutulungan tayo, pinagpapala tayo, ano man ang gawin. Kaya sabi ng verse 6, diba? Ano man gawin ay pinagtatagumpay. Amen? Kaya, lahat ng mga Christians, sa narrow road, sa mga makipon na daan, hindi ka pwede magdalawa. Pero, pwede ka mag-isa na ayaw mong lumakad kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya sa oras mo na to, kahit sila tumumba ng lahat, ikaw nag-iisa ka. Alam niyo, ang ganda ng sinabi ng Panginoon,
ganda lalaki naman ito. Ito na ang gagawin ng hari ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Samuel, kay Propeta, hindi ako tumitingin sa panlabas namin. Si Haring David, siya yung tao na lahat na ng kasalanan, grabe. Nangalo niya siya. Pinapatay niya yung asawa ng kanyang pinangalo niyaan. Pinatakip niya yun. Kahit si Bathsheba nga, nung makita niya eh, pinatakip lang yun eh. Kaya nga napunta sa kanya, hindi na pwedeng ligawan niya. Pero pagdating ng aklat ng gawa, siya pa yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Amen? Grabe yun. Kahit anong kasalanan mo, ikaw pa rin ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. At ang maganda, nagmula sa Kanya ang magiging tagapagligtas. Bakit? Tinignan ng Diyos ang puso niya. Mga kapatid, lahat ay dadaan at dadaan. Dadaan tayo sa masikip na daan, maluwag na daan. Mamimili ka sa mabuti at sa masama, sa kayamanan at sa Diyos. Mamimili ka sa pagpundasyon mo. Gawin mo na yung the best. Kasi kung hindi mo rin nagagawin ang the best ngayon, kanya-kanya na lang po tayo ng uwi. Kasi pag tinimbang siya ng Diyos, sunog. Para lang siyang dayami. Sunog yun. Tupok. Pero yung ginto, ano ba tawag doon? Yung pinangluluto po sa ginto? Tayo, ba yun? Direktang, kasi po nung nagginto kami, wala ka nang natirang ginto. Alam niyo po bang niluluto yun ng 24 hours? Sa nagbababa. Opo! Tapos, ano siya yung indirekta nga po yun ba yun? Talaga. Acetylene. Opo yun, gano'n. Pag makikita mo talaga yung kintab niya, is imagine, ganunin mo yung dayami. Sandali lang. Sunog. Sunog ang dayami. Pero ang gito, kaya na habang minano sa apoy at dinadaan sa apoy, yung buhay nagiging dalisay at nagiging puro. Amen. Sinasala. Kinuha po siyang mercury. Para mga tapos pag maghihiwalay na yan. Pag naghiwalay sila, yung lulutuin na yun. Yung ganyan pong kalaking mga ito, mayaman, umagan na yun. Pero ganyan kaliit, 1 billion. Hello? Kaya ang buhay po natin, hayaan lang sila, tumayo yung mga nangungutya, hayaan mo lang sila sa mga buhay na gusto nila, basta ikaw alam mo mapalag ka. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin yung pusong dalisay ang aming nais. Christians, sabi po nung sikat na evangelist, sabi niya, Lord, bigyan mo, pansinin niyo si Jesus Christ. Di ba sabi niya, preach the word. Gawin ninyong alagad ko ang buong mundo. For 3.5 years, 12 disipulo lamang ang kanyang na-evangelize. Isipin mo, buong mundo evangelize, pero yung kanyang tinuruan, 12 lamang. Yung 120, pagkaakyat pa niya eh. Yung 3,000, pagkaakyat pa niya eh. 12 lamang na-produce niya. Pero yung 12 na yun, alam niyo po ba, for more than 320 years, sila ay inusig, pero hindi sila tumalikod sa Panginoon. Alam niyo ba yung 320 years? Iyon po ay sa henerasyon ko po ay mga 4 na ako. Kung ang buhay po natin ngayon 70 years, 5 henerasyon. Pag ikaw mag-aanak, sister, yung magiging anak mo, hindi mo pinapanganak, uusigin na. Ipiprito na sa sarili mantika. Yung magiging anak mo, kung hindi siya namatay, ganun din ang mararanasan. 5 henerasyon po, puro pagsubok. Ay, anong araw, kay Jesus Christ, yung 12 disipulo, pag ikaw ay gaganunin na matutuwa ka, kasi sa kanila ang paglilingkod sa Diyos, buhay ang ipinapalik. Kasi yung puso nila, na itanong sa kanila ng Panginoong Jesus, ang paglilingkod. Hindi ko pa sinabi kailangan pa natin dumanas ng gano'n. Tayo nga minsan
Lalabing dalawang apostol ang nai-disciple ng Panginoong Jesus. At ang piling niya sa 12, gawin ninyong alagad ko ang buong mundo. Gaano yun? Siya nga 12 lang eh. Kasi alam niya, yung 12 na yun, na-introduce niya ng maayos. Amen? Tayo mga po sa oras na ito. Ay po, konti tayo. Pag po naging maayos ang buhay natin, tayo po ay mapalan. Ang Diyos ay magpapala po at gagamitin tayo. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikay mo, O Diyos, para sa akin. Yes, O God. Yes, O God. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon Diyos. Para sa akin, yes, O God. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y pamahalaan. Ano ko'y mapupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan ako, pusong dalisay namin. Panginoon, dalisayin mo ang puso namin. Kaya po namin, Panginoon, sa oras na ito, tumangan kami ayon sa iyong kalooban. Aking nais, sabihin mo, Diyos, para sa akin, pusong dalisay. Sige po, sa oras na ito, mananalangin tayo. Lord, huwag mo ngayong masayang yung ginagawa namin. Lord, nakita po yung puso ng Panginoon na dalisay. Tayo po lahat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y pamahalaan. Ano ko'y mapupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y pamahalaan. Ako ko'y mapupuri sa'yo lamang, Jesus. Ako ko'y mapupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, napakarami namin dinaan ang mga problema. Napakarami na, Panginoon, mga pagsubok. Marami na rin kaming tiniis. Marami rin kaming naranasan ang pagsama mo. Naranasan, Panginoon, ang pagprotekta mo sa amin. Naranasan namin, Panginoon, kung kami ay nawawalan, kami ay pinagpapalan. Naranasan na rin namin, O Diyos, na sa tuwing nanlalamig ang aming pananampalataya, kinakalabit mo kami. Pinapainit mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Naranasan namin, Panginoon, na sa lugar
ay pinagtagumpay na niya. Dahil siya ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami, Panginoon, ay nakatanggap ng ganitong gantimpala. Ang dalangin pa namin, Panginoon, Lord, hindi pa tapos ang aming pagtakbo. Hindi pa tapos ang aming paglakad. Marami pa kami pupuntahan. Marami pa kami dadaanan, Panginoon. Lord, itawid mo kami sa lahat, Panginoon, ng mga pagsubok, ng mga pagbagsak, ng gawa ng kaaway, pagkutsa ng kaaway, Panginoon. Dahil sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo babayaan. Lord, minsan akala namin iniiwan mo kami, Lord. Pero totoo, iniiwan ka namin. Kaya minsan akala namin napapabayaan kami. Lord, totoo, iniiwan ka namin sa mga buhay na alam namin masaya kami. Pero pag bumabalik kami sa iyo, tinatanggap mo kami. Lord, maraming salamat sa katotohanan na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Hanggang sa dumating ka, sabi mo, ang lahat na to, ang langit at lupa ay mawawala, ngunit ang mga salita mo ay hindi mawawala ng bisa. Ibig sabihin, Lord, ang mga pangako mo ay tiyak, ang mga pangako mo ay tumpak, Panginoon. Ang iyong pangako ng mapalad, Panginoon, ay lumalakad ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat at kung mayroong mga tao rito po, mga anak mo na dumadaan sa anumang pagsubok, sa mga pagsuko, Lord, help us, O God. Tulungan mo kami. Patuloy mo kaming palakasin. Kaya mayroong templo, kaya mayroong church, kaya may simbahan, kaya may tahanan ng Diyos. Dahil dito kami palakasin. Marami pong salamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Praise the Lord. Palamakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ay po natin makaupo na. Tayo po may nagdadako sa pagbibigay. Kung meron po tayong Biblia, makibukas po tayo sa Lucas, Kabanata 6, versikulo 28. Ito po ang nakasulat. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umakapaw kung ibigay ninyo. Sapagkat kung papaano kayo magbigay sa iba, ganun din ang magbibigay ng Diyos sa inyo. Purihin po ang banal na salita ng Diyos. Panginoon, tayo lahat ay manalangin. O Diyos na dakila, salamat po sa araw na ito na minsan pa ay pinagsama-sama mo kami sa iyong tahanan, Lord. Lord, kadalanan po namin na ang pagkakaroon namin ngayon ay handa niyo po yung aming sarili. Na kami po ay hindi napipilitan lamang, Lord. Yung paghandog namin sa iyo ay bukas sa aming puso, Panginoon. Panginoon, yung maghahandog ngayon, Panginoon, ay pagpalain niyo po yung kanyang buhay. Ang pinagkukunan po nito, Panginoon, ay pagpalain niyo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo kung sila man po ay nagtatrabaho sa ibang lugar, Panginoon. Maging Panginoon yung hindi po makapagbigay, Lord, hallelujah. Kayo po yung magbigay at magpala po sa kanila upang sa susunod na kami po ay pumunta sa inyong tahanan, Panginoon, ay may maibigay po kami, Panginoon. Panginoon, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ang lahat po ay magsabi ng Amen.
po muna tayo magsipag-upo at bago po tayo dumako po sa ating pong pangbukas na panalangin, ay meron lamang po tayong ilang announcement. Una na po dyan sa ating pong announcement ay ang ating pong prayer meeting na ginaganap po natin